Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse once again. Thank you for joining me today. At lalong-lalo na doon sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng daigdig na nagsasakripisyo, naghahanap buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. At para doon po sa mga bago lang dito sa aking munting channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at baka gusto po natin i-share ito sa ating mga kaibigan, mga kamag-anak, para lumaki ang ating community at marinig nila ang ating mga topic na pinag-uusapan dito sa aking munting channel. Once again, thank you so much. At bago tayo mag-umpisa, as usual, yung ating EJ Morse prayer ay aking i-recite. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Alright, thank you once again at tuloy-tuloy na tayo sa ating topic for today. Pag-uusapan natin ngayon, yung ginawang hearing diyan sa Senado na pinamunuan ng kagalang-galang na senador na Amy Marcos. Hindi ko talaga maintindihan itong babaeng ito. Saan ba talaga ito nakapwesto? Kapatid ng presidente na very close o loyal sa mga Dutertes. Pero nandoon siya sa partido ni Presidente Bongbong Marcos. Wala na sigurong mas dodoble kara pa kundi katulad ng babaeng ito. Anyway, hindi natin maintindihan ano ang objective ni Madam Amy Marcos doon sa pagdinig sa Senado. Meron bang magagawang batas tungkol dito? O intensyon niya bang gumawa ng batas tungkol dito sa hearing na to? O ito ay pure propaganda? Since wala ako masyadong makitang purpose ng hearing na to my mind, it seems like this is just a propaganda. Or para i-please sina Duterte at of course yung mga pro-Duterte voters. Dahil napakaliit ang chance niyang manalo sa darating na eleksyon. At malaking kawalan sa kanya kung hindi siya magpapakita ng suporta sa mga Dutertes at hindi siya iboto ng mga Duterte voters or yung mga pro-Duterte. Kaya ginagawa niya ito. To me, this is just pure propaganda para sa sarili niya at para sa mga Duterte na rin. Yun ang aking opinion. Kailangan niya magpa-cute doon sa mga voters ng manggagaling ng Mindanao. Tagilid na tagilid siya, napakalayo siya sa survey. Kaya po ba ito ay ginagawa niyo? Sabi nga ni Bongo, itong hearing na to ay too late the hero. Definitely is referring to Senator Amy Marcos. Kahit daw araw-arawin pa ang hearing na to, hindi na mababalik si Duterte dito sa Pilipinas. Na totoo naman. Too late the hero. Parang may paramdam pa nga si Bongo na ako nga nandoon sa Villamor. Hindi nga lang ako nakapasok. Parang sinasabi niya, nasaan ka? Senator Amy. Kung talagang may malasakit ka kay Duterte, baka naman dahil sa impluwensya mo, dahil sa kapatid ka ng presidente, baka ikaw ang nakapasok doon. At nahila mo papasok si Bongo.
Anyway, tapos na yan. Tuloy natin yung ating topic tungkol dito sa hearing na to. Nung presidente si Digong, siya ang pinakamagaling. Kahit marami nagtutumbahan, wala kayong question. Tahimik kayo. Nag-effort ba kayo na magkaroon ng hearing para tanungin kahit yung man lang mga chief PNP na nag-serve during the time na si Presidente Digong ang nakaupo? Katulad ni Bato de la Rosa? Nag-effort ba kayo? Nag-effort ba kayo na mag-conduct ng hearing dahil kabi-kabila ang nagtutumbahan dyan sa kalsada? Isipin nyo naman na yung time na yan, grabe ang krimen. Kutakot-takot ang nagtutumbahan. May mga batang paslit na namatay. And yet, hindi kayo nag-effort katulad ng effort ngayon na ginagawa nyo. Nanggagalaiti ka dyan sa hearing na yan. Pero nang may namatay na mga bata na hindi naman dapat namatay at walang kinalaman, kung may kinalaman man sa droga yung tatay, yung maliliit na bata na namatay, bakit hindi kayo nanggalaiti sa galit? Wala kayong sinabi. Pero ito, galit na galit ka dyan sa hearing. Nakikita yung galit mo. Diyan kaila General Torre. Grabe ang pinapakita nyo sa taong bayan. Baka akala nyo hindi kami sensitibo sa mga napapanood namin dyan kung kanino kayo kumakampi. Assuming na ang ginawang pag-aresto ng nila General Torre kay Digong Duterte ay nagbo-border sa legal at illegal. Assuming na lang na debatable yan. Ang issue nyo para mag-conduct ng hearing ay tungkol lang sa due process para sa pinagbibintangan ng mass murder or crime against humanity. Ganyan ang krimen na ibinibintang kay Digong Duterte, and yet, nanggagalaiti kayo diyan sa due process ng inyong hinahangaang presidente. Nanggagalaiti kayo ipagtanggol si Digong Duterte dahil sa due process. Pero nung may mga batang namamatay, ang tahimik ninyo. Isipin nyo ang binibintang sa kanya, mass murder, crime against humanity, and yet ang issue nyo, due process. Nag-aagaw pa kayo ni Cayetano ipagtanggol yung suspect ng kalagim-lagim na krimen. Nag-aagawan kayo para magpakabibo kayo at ipakita nyo yung stand ninyo na pro-Duterte. Nagbigay kayo ng pagkahaba-habang lecture. Ina-avoid nyo magtanong. As much as possible, ayaw nyong tanungin si SOJ at si SILG. Yung konting butas na nasilip nyo kay General Torre, yun ang paulit-ulit nyong pinagdidiinan. Hanggat maaari, halatang-halata naman, hanggat maaari, ayaw nyo magbato ng question. Diyan kay SILG at kay DOJ Secretary Boying Rimulya. Ang pinagdidiinan nyo yung konting nasisilip nyong mali. Kung may mali man. Kumuha pa kayo ng law expert na one-sided. At pinag-lecture nyo rin. Hindi ba dapat ang effort nyo ay para ipagtanggol ang maliliit na biktima at hindi yung mayayaman at powerful na suspect? Di ba mga public servants kayo? Nasaan ang serbisyo publiko dito? Di ba may kasabihan na nanggaling pa doon sa nasirang President Ramon Magsaysay na those who have less in life should have more in law. Suffice you to say that the law should be biased in favor of the poor. Hindi nyo ba kayang sikmurain yan? Dahil may hirap sila?
Ayaw nyo bang tingnan itong sinabi ni Ramon Magsaysay, ni ex-President Ramon Magsaysay, dahil may hirap lang ang mga biktima? Dahil itong si Rodrigo Duterte ay malaki ang boto na makukuha ninyo sa Mindanao? Tandaan ninyo, ang mahihirap ang nagdadala sa inyong mga politicians para makaupo diyan sa pwesto ninyo. Masa ang bumoboto, ang nakakalamang sa botohan. Pero ito ngayon, tinatalikuran nyo sila. Pinagtatanggol nyo yung powerful at mayaman. Ngayong tumatrabaho ang administrasyon, gusto nyong makialam. Kaya, ultimong maliliit na butas, hinahanapan ninyo. Lahat ng klaseng technicalities, pinagdidiinan ninyo. Again, uulitin ko, ang bintang kay Rodrigo Duterte ay mass murder. Crime against humanity. Pinagdidiinan nyo yung technicality na due process. Doong si Digong nakaupo, helpless sa mga tao. Walang magawa dahil very powerful siya. Lahat ng gusto niya nangyayari, yung utos niya sa pulis, nangyayari, pero nanood lang kayo. Pinanood nyo lang. Sige, ganito. Tama na kayo ang tama. Mas matimbang sa inyo yung due process na sinasabi nyo. Sige, sabihan nyo ang Supreme Court, utusan nyo ang Supreme Court na pumunta or sumulat o mag-communicate diyan sa ICC. Utusan nyo na ibalik si Digong Duterte dahil kayo ang tama. Sige. Sabihin nyo na kayo ang tama. Sabihin nyo, ikaw, Amy Marcos, at si Cayetano, at Jinggoy, at Attorney Medina ang tama. Iligtas nyo ang poon nyo sa dahig. Sumulat kayo sa Supreme Court, gumawa kayo ng position letter or gumawa kayo ng mag-file kayo kung ano man ang dapat i-file diyan sa Supreme Court. At kayong tatlo, itong si Senator Amy, Senator Cayetano, at Senator Jinggoy, magkaso kayo sa Supreme Court para ibalik ng ICC si Digong Duterte dito sa Pilipinas. Gawin nyo yan, since kayo ang tama. Since ang kini-question nyo ay due process. Gawin nyo yan, kasi tama kayo, di ba? Malaking question sa inyo yung due process. So, question niyo sa Supreme Court natin yan at ipadala yung position letter nyo o ipadala ang ruling ng Supreme Court kung kakampihan kayo para ibalik itong si Digong Duterte. Otherwise, ano ang hinangawa nyo? May aligasyon si Senator Trillanes na ang nagpaparating ng malaking shipment ng droga dito sa Pilipinas noong mga panahon na yan ay si Mans Carpio at Pulong Duterte. Hindi ba man lang kayo nagdalawang isip na baka totoo to? Na ibig sabihin nito, sila mismo, yung kampo ni Duterte, ang pinakamalaking problema dito sa bansa natin tungkol sa droga? Hindi man lang kayo nagdalawang isip tungkol dyan? Totally ba hindi nyo pinaniwalaan sinasabi ni Trillanes? Mas pinaniwalaan nyo si Digong Duterte na ngayon ay suspect ng mass murder at crime against humanity. Kinakampihan nyo si Duterte.
At wala man lang kayo kahit katiting na pagdududa na malinis si Duterte. Nasaan ang pagiging senador nyo? Nasaan ang sinumpaan nyo na poprotektahan nyo ang konstitusyon at ang taong bayan? Sa dinami-dami ng mga aligasyon ng pagpatay, droga, madaming pagkakataon ng pagmumura, pambabastos sa Diyos, na tinawag niyang estupido, binastos ang Pope, at some point, mga babae, binabastos niya, si Sara nagmumura, nagbabanta, at may hindi maipaliwanag na confidential funds, si Pulong at Mans Carpio, madaming malaking kaso na nakabinbin sa ombudsman, in full support pa rin kayo sa mga Dutertes. In full support pa rin kayo. Ngayon, nanggagalaiti kayo. Nanggagalaiti kayo at ang issue nyo lang, due process. Ang issue nyo lang, due process. Sa dinami-dami ng aligasyon na mga high crimes, grabe to. Nandiyan dyan pambabasto sa Diyos, droga, pagpatay, pagmumura, pambabasto sa Pope, lahat. Nandiyan dyan na. Pagnanakaw, nandiyan dyan na lahat ang bintang. Pero wala kayong ni katiting na pagdududa dito sa kampo ni Duterte. At todo pagtatanggol pa rin kayo. At ang issue nyo, due process. Grabe mga kababayan. Kung ganito ng ganito ang mga uupo dyan sa Senado, wala tayong mahihita dito sa ating mga opisyal na to. Dito sa mga senador na to, wala tayong mahihita dahil doon lang sila nakatingin sa mga kakampi nila. Wala silang concern sa taong bayan. Wala silang concern sa mga mahihirap na mamamayan na siyang nagluluklok sa kanila sa pwesto. Mga kapatid, mga kababayan, wag na tayong boboto ng mga ganitong kandidato. Tandaan natin ang mga performance nitong mga ito. Wag na nating ibalik sa Senado ang mga ito. Pag dumating ang time na kailangan silang iboto. Wala silang puso sa mamamayang Pilipino. Grabe ang bintang sa kanila, and yet, kini-question nila, galit na galit sila dahil lang sa due process. Na alam naman nila, wala na silang magagawa at nadoon na sa dahig. And yet, ipinamumukha pa sa taong bayan yung kanilang posisyon. Ganyan ka-arugante. Ganyan kawalang sensitivity. Very insensitive sila sa pakiramdam ng mamamayang Pilipino. Huwag na po tayong bumoto ng mga ganyang klaseng tao. Magtulong-tulong po tayo, magkaisa tayo na yung mga ganitong klaseng kandidato ay huwag nang mabalik sa pwesto dahil nag-aaksaya po tayo ng pera ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat mga kababayan. Nakaka-high blood to mga ito. Hanggang dito na lamang po. At sana doon sa mga bago lang dito sa aking channel, please subscribe. Please hit the notification bell, pati yung like button, pati na rin po yung pag-share nito para marami pong makaalam nitong importanteng pinag-uusapan natin dito sa aking munting channel. Lalong-lalo na yung ganitong malapit ng eleksyon. Meron na naman mga taong magpapakyut, magpapahihilingin ang boto nyo, pero ang totoo lang, may mga iniidolo silang mga personalidad na hindi naman natin kailangan sa ating bayan. Hindi sila nagsiservisyo ng tama para sa atin. At again, uulitin ko dito sa aking prayer. Yung EJ Morse prayer, na marinig sana nila ito. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan,
Sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arrogante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan. Kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Thank you so much once again at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo ulit.